Bakit mo iniligaw ang mga pusa? Wala kang kahabag-habag sa mga pusa. Iniligaw mo. Labas tangan kang bata ka. Hindi ka na naaawa sa mga pusa. Bakit kaya iniligaw ni Sus ang mga pusa? Ano ang dahilan kung bakit niya iniligaw ang mga pusa? Mga giliw kong taga-subaybay, patuloy nating subaybayan at pakinggan ang aking mga kwento para malaman natin kung ano ang dahilan, kung sino ang may utos na itapon o iligaw ang mga pusang itim. Meow! Meow! Ano ba yung ingay na yan? Ano yung maingay? Mga pusa! Lula, ang pusa natin nanganganak na. 4 ang kanyang anak. Magaganda ba ang kulay ng mga pusa? 2 ang kulay puti. 2 din ang kulay itim. Apo! Itapon mo ang 2 kulay itim. Itapon mo. Malas yan. Magagalit po si Lolo. Huwag mong intindihin ang lulo mo. Ako ang sundin mo. Malas ang kulay itim na pusa. Iniligaw na nga ni Sus ang 2 anak ng pusa, ang kulay itim na pusa. Dinala niya ito sa malayo nang makabalik si Sus sa kanilang tahanan. Sus, apo ko, saan ka ba nang gagaling, apo? Lolo, iniligaw ko yung 2 pusang itim, yung 2 anak na kulay itim. Nako po, bakit mo iniligaw ang mga pusa? Bakit mo iniligaw ang mga pusa? Wala kang kahabag-habag sa mga pusa. Iniligaw mo. Labas tangan kang bata ka. Hindi ka na naaawa sa mga pusa. Yan kasi ang sabi ni Lola. Malas daw ang kulay itim. Apo, tiyak na tiyak. Malulungkot ang ina. Mawawala ang ina. Hahanapin niya yung 2 niyang anak. Lolo, malayo yung pinagdalhan ko ng mga kuting. Hindi na siguro makikita yun ng ina. Apo ko, ang pusa mapagmahal sa mga anak niya. Kahit saan mo dalhin yan, hahanapin yan. Kapag ka nahiwalay sa kanya ang kanyang anak, pilit niya itong hahanapin, pilit niyang ibabalik sa kanyang mga anak na naiwan. At gusto ng pusa magsama-sama sila. Lumipas ang ilang sandali. Nag-iingay na ang mga kuting. Ang mga anak ng pusa na 2 naiwan. Ayan na po, nawawala na ang ina ng mga pusa. Ang mga kuting nag-iingay na. Tiyak na tiyak ako. Hinahanap na ng ina ang 2 pusang itim na itinapon mo, na iniligaw mo. Oo nga po, Lolo. Napakaingay ng mga kuting. Nang tingnan ni Sus ang mga kuting, ay wala na nga yung ina. Ilang sandali lang ang lumipas. Dumating na ang ina ng pusa. Kagat-kagat niya ang 2 niyang
anak na kulay itim. Tingnan mo, Sus, tingnan mo. Dala-dala ng pusa ang kanyang anak. Ayan, ibinalik sa kanyang higaan na kung saan naroon ang dalawa niyang anak na naiwan. Lolo, ganun pala ang pusa. Mapagmahal sa kanyang mga anak. Oo, Sus. Kahit sinong ina, mapagmahal sa mga anak. Gaya ng pagmamahal sa iyo ng iyong ina. Lolo, mali pala ako na sinunod ko si Lula. Malas daw po kasi kapag ka may alagang pusang itim. Walang malas, apo, sa buhay natin. Ang malas kapag ka tamad ang tao. Apo, alam mo bang napakahalaga ng pusa sa bahay natin? Walang makakapasok na mga ahas kapag may pusa sa bahay. Walang dagang makakapasok sa bahay. Walang ipis, walang alupihan. Sa madalit sabi, apo, ang pusa ay napakahalaga sa bahay natin. Kaya wag mong susundin si Lula Juana mo. Masyado lang nang hahawak doon sa mga kasabihan. Masyado lang siyang naniniwala sa mga pamahiin. Walang malas sa mga pag-aalaga ng pusang itim. Tandaan natin, apo, ang malas kapag katamad ka sa buhay na ito. Mahalin natin ang ating mga alaga, apo. Wag na wag mong lapastanganin sila sapagkat sila ay may buhay tulad natin at mayroon din silang pakiramdam. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento. At kung nagustuhan niyo ang aking maiksing kwento, huwag po nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. At huwag rin po nating kalimutang mag-comment.